Ang sabi ko nga. May buntag sa tanan no, sa alang sa kasayuran sa tanang tao sa Jimenez, wala dyan ko ng luwa dito sa komento. Wala dyan ko ng luwa, guys. As in, na yung mga tao nakasunod nga nung mga luwa ako dito, wala may tao nakasunod sa ako. Gusto ko mga ipasaylo sa tanang nga katoliko kung nakuan manggali sa inyo ang mga nakasala ako. May kong pasaylo pero wala dyan ko nakuha ng luwa dito. Ginilit magaling na yun ako ang videos pag-upload at to kay di ko gusto mukalat to kay gainan ko nga di daw maayo. Before that day atong Domingo, gidelete yun to guys. Dili kinong ng luwa ko dito na may tao pag makita nyo sa video nga ng luwa ba ko wala ba ko ng luwa. Wala to mga ilo magpasaylo ninyo tanan kung nakuhan magaling mo sa akong video. Karoon matumin ko sa simbalon niya para kamu explain akong side ni Father o sa tanang kuhan sa Katoliko. Talungan niyo ko ninyo guys, sorry kayo sa tanan. Dili na po mo kunting nga nasa simbahan. Talungan ko. So ayun po no, yung nandura na babae, si Christine Medalla, no, sa holy water natin ay isa pong kaanib ng Seventh-day Adventist. Ang sabi niya sa kanyang interview, dun sa pinaka-holy water, sinisilip lang daw niya. Hindi mo kailangang silipin yung lalagyan ng holy water base dun sa pagdadrama mo. Bakit mo sisilipin yun? Tubig lang yung nakalagay dun. Baka ano sisilipin mo sa tubig? Una yon. Pangalawa, doon sa video mo ng pagdudura mo, gumanito siya oh. Tignan nyo po maigi. Bumwelo siya, sinadya niyang duraan. At pangatlo, kaanib ka ng SDA, bakit nasa loob ka ng simbahang Katolika? 'Di ba? You are a member of the Seventh-day Adventist Church dito sa Pilipinas. Anong ginagawa mo sa loob ng simbahan? Magsisimba ka, SDA ka? At kung talagang hindi mo dinuraan yung holy water na yun, ba't nandun yung mukha mo? Anong ginagawa? Minudgud mo yung mukha mo? Anong sisilipin mo dun? Tubig lang yun. Wala namang po, diba? Wala namang design yung lalagyanan ng holy water natin. At clear naman din na tubig yung nandun doon. Ano po yung kailangan niyang tignan doon? At yung isang napakahalagang tanong dito, bakit nasa loob ka ng simbahang Katolika, ganong kaanib ka ng Seventh-day Adventist Church? Hindi po kasi natin pwedeng bigyan ng katwiran yung mga drama niya. Hindi po ba? Kasi kung siya ay matino na babae, 'di ba? Isa kang kaanib ng SDA, bakit ka papasok sa simbahang Katolika? Ikaw yung babaeng nag-viral na tumatae. Pasintabi po dumudumi sa plato. Sino pong normal na tao na i-live mo ang pagdumi mo sa pinggan na kung saan ang pinggan ay ginagamit para kumain ang isang tao? Isa po yang malaking kababuyan. Kung hindi mo intensyon na duraan ang banal na tubig sa loob ng simbahang Katolika, ano yung ginagawa mo sa loob ng simbahan gayong ikaw ay kaanib ng Seventh-day Adventist Church? May papari-pari ka pang nalalaman. Bakit ka pupunta sa pare may pastor kayo? Hindi ba? Bakit ka kukonsulta sa pare ng simbahang Katolika may pastor kayo? Ibig sabihin, intensyon mo bilang kaanib ka ng SDA na pasukin ang simbahang Katolika at bastos-bastusin mo. Yon ang malaking pagkakamali na ginawa mong babae ka. Eto lang po yung tanong ko sa mga kaanib ng SDA Church, no? Bakit nyo pinagtitripan ng loob ng simbahang Katolika? Marami ng mga kaanib ang pinapasok ang loob ng aming simbahan tapos binabastos nyo. May mga kaanib ang SDA na pinasok nyo loob ng simbahan namin, pinaglalait nyo mismo sa loob ng simbahan, ang mga sacred images namin, ang mga ribulto namin. Ngayon naman, holy water, inaano namin kayo.
Kung pagdating lang sa debate at talakayan pagdating sa aral, SDA laban sa Katoliko, ang mga CFD lalaban yan. Wala namang nakakatakot pagdating sa debate, lalo na kung aral ka at inaral mo talaga kung ano yung katuruan ng kinaaaniban mo. Bakit kailangan yung mangharas? Bakit kailangan yung pasukin ang simbahang Katolika gayong hindi naman kayo Katoliko? Ano bang trip nyo? Kung ang simbahan ninyo, which is itong SDA na to, yan ay kinakasihan ng banal na Espiritu Santo, bakit nyo binabastos ang ibang simbahan? Katoliko lang ba nag-e-exist na simbahan dito? Bakit hindi nyo try pasukin nyo yung mga simbahan ng iglot? O magdala kayo ng dinuguan kung yun talaga trip nyo. Gusto nyo pumunta kayo sa mga moske ng Muslim. Magdala kayo ng barbecue doon kayo kumain. Hindi ba? O kaya pumasok kayo sa MCGI. Doon kayo magwala. Bakit trip na trip nyo ang simbahang Katolikang bastusin? Sa tagal ko sa pagdedepensa ng simbahang ito, wala pa akong nakitang Katoliko na pinasok ang mga simbahan ninyo at pinagbababoy yung mga nasa loob. Dahil ang aming simbahan, ang aming mga pare, tinuturuan kami rumespeto sa loob ng simbahan kahit hindi namin sila kapanalig. Marunong kaming makisama. Pero pagdating sa aral, hindi kami nagtotolerate ng mali. Pero bakit kayo, ikaw Christine Medala, na dumura sa holy water, isa ka palang kaanib ng SDA. Anong trip mo? Tapos sasabihin mo na parang may dinudungaw ka lang doon sa holy water. Anong dudungawin mo doon? Tubig yun. Wala namang ibang mga design yun. Tapos kaanib ka pa ng SDA, bakit nasa loob ka ng simbahang Katolika? Anong trip mo? Kasi sa sobrang kabalatubaan mo, ginawa mong content ang simbahang Katolika. Paano ko nalaman? Sa sobrang desperada mong kumuha ng tao, tumatai ka sa pinggan. Tama ba yon? Taihan mo yung plato? 'Di ba? Ngayon, dahil naisipan mo na parang mas magbabiral ka kung babasusin mo yung simbahang Katolika, ngayon iiyak-iyak ka. Kaanib ka ng SDA, bakit pumapasok ka sa simbahang Katolika? Tapos ngayon magdadrama ka. Hindi ako naniniwala sa kadramahan mo. Baliw. Isa kang baliw. Ganito kasi yan di ba? Kung titignan natin yung video, yung holy water na dawdawan dun sa entrance ng simbahang Katolika, ganong kalaki. Di ba? Malaki siya Malaki siya. Bakit kailangan mong itapat yung mukha mo doon? Salamin ba yon? 'Di ba? Kahit nga nakaganong ka, tas ibaba mo lang yung mata mo, makikita mo agad tubig lang Bakit kailangan mong ilapit yung mukha mo? Kasi bumuelo ka Parang sabay dura. Hindi kami bulag. Ang mga Katoliko hindi bulag. At yung sinasabi nyo na magpatawad tayo sa kanya, hindi yun Sa bahagi na to, na ginagawa sa loob ng simbahan, hindi lang basta pagpapatawad, dapat diyang kinakastigo. Padami na ng padami ang bumababoy sa simbahang Katolika. Ando dun tayo sa pagpapatawad, ando dun tayo sa kailangan nating patawarin. Sa tingin nyo, kung Katoliko ang gumawa niya sa mga simbahan nila, anong gagawin nila sa mga kaanib? Ipakukulong. Hindi ba? Kung sakaling ako kunyari gagawa, pumasok ako sa kanila, kumain ako ng dinuguan doon sa loob ng SDA churches. Sa tingin mo, ano ang aksyon na gagawin ng SDA churches sa akin? Tititigan? Sasabihan ako? Patawarin ka? Hindi. Ipakukulong ako niyan. Bakit? Kasi nang offend ka sa pananampalataya at paniniwala ng isang tao. Hindi ba? Gawin nila sa INC yan. Sige, kunyari ako, pumasok ako sa INC, magdala ako ng dinuguan doon. Sa tingin nyo, hindi ako ipakukulong ng INC ni Felix Manalo. Ipakukulong ako, bakit? Nang o-offend ka ng faith ng isang tao. Kaya nga sabi ko, dapat sa mga ganyan, pinakukulong yan Dahil kung ang Katoliko ang gagawa niya sa Protestant, anong gagawin nila sa Katoliko? Baka hindi lang ipakulong, baka ipapatay pa. Ano dapat niyang silipin sa banal na tubig? Tubig yun. Diba? Kahit tayo, kahit hindi na tayo tumingin dun diretso na lang tayo daw ng kamay dun, diba? Tapos sabay sign of the cross. Bakit? Alam natin tubig siya, nilapit niya pa mukha niya. At kung hindi niya intensyon na duraan yon at tignan yung holy water, anong makikita niya sa holy water? May makikita ba siya doon bukod sa tubig? 'Di ba? At ikaw ay kaanib ng SDA, anong tinitignan mo sa holy water? Anong dahilan mo? Bakit nakatitig ka sa holy water?
Kung ikaw ay kaanib ng SDA, bakit ka lalapit sa pare? Eh, hindi ka naman Katoliko. Gumagawa ka ng kwento. Nag-iimbento ka ng kwento. Dahil yung ginawa mo, pwede kang makulong. Ang dapat sa'yo, persona ingrata sa buong Pilipinas. Ingrata! Persona non grata, persona ingrata ka. Napakasinungaling mo. Papasok-pasok ka sa simbahan namin, SDA ka naman din pala. Yan ba tinuturo sa loob ng simbahan mo? Hindi po Katoliko ang dumura dun sa holy water na si Christine Medalla. Hindi po siya Katoliko. Siya ay kaanib ng Seventh-day Adventist Church. Una, hindi gagawin ng isang Katoliko yan. Kahit aral man o hindi niya gagawin yan dahil yon ay kanyang pananampalataya. Walang sino mang taong tanga ang lalapastanganin niya ang sarili niyang pananampalataya. Naglabas ng official statement yung Western Mindanao Conference of the Seventh-day Adventist Church sa pangunguna ni Pastor Abel B. Vergara na ang sabi rito, humihingi siya ng dispensa sa kababuyang ginawa ni Christine Medalla. Inamin mismo ito ng Western Mindanao Conference of the Seventh-day Adventist Church at ito ay naging isa sa naging interview ni Kuya Wendell Talibong. Inamin ng babae na ako ay kaanib ng SDA Church. Anong Katoliko? Ikaw po ba bilang isang Katoliko? Kung aral ka o hindi ka aral, gagawin mo bang duraan ang sarili mong pananampalataya? At ang mga Katoliko na kaanib, aral o hindi, malaki ang takot sa Diyos. Hindi man sila aral, pero ang pagrespeto ng bawat Katoliko sa ating simbahan ay napakahalaga. Paano duduraan niya ng Katoliko? Kaya nga humihingi ng tawad si Pastor Abel B. Vergara, Public Affairs and Religious Liberty Director ng Western Mindanao Conference Seventh-day Adventist Church sa ginawang kababuyan ni Christine Medalla na isang kaanib ng Seventh-day Adventist Church. Paano sasabihin nilang Katoliko gagawa nun? Ilang SDA na sa Pilipinas ang nagtangkang bastos-bastosin ang loob ng simbahan? Yung iba nga lang na convert na naging Katoliko, 'di ba? Nag-vlog, pinakita yung mga sacred images natin sa loob ng simbahan, pinaglalait. Sa loob ng simbahan natin, ilang SDA nakaanib noon ang hinaharas ang loob ng simbahan natin. Hindi naman nakakapagtakang gawin to ni Christine Medalla. Dapat dito, persona non grata sa buong Pilipinas. Bakit may tililing to? May saltik to. May normal bang tao na dudumi ka sa pinggan? At proud ka pa? May normal bang tao na papasok ka sa isang simbahan, duduraan mo yung mga sakramento doon? May normal bang ganon? Pag yan ay hindi naging persona non grata sa buong Pilipinas, anong gagawin yan? Baka yung ibang simbahan pa natin ang bastos-bastosin yan. Bastos yung babaeng yan. Yan ba ang tinuturo sa'yo sa loob ng simbahan ng SDA? Ha? Palibasa kasi, kayo ay tataglang ng isang taong baliw. Ngayon, etong dumura na babae, si Christine Medalla, sa holy water, which is napatunayan to ng SDA na siya ay kaanib talaga, ang babaeng to ay itiniwalag. No? Nasaan ang pag-ibig doon? Ito ba yung simbahan na dapat yung aniban? Ang lahat ng tao ay nagkakamali. At ang lahat ng tao ay gumagawa ng mali ayon sa utak. Kung ito ba ay normal o hindi normal. Sa simbahang Katolika, kapag tayo ay nakakagawa ng pagkakamali, hindi tayo diretso tinitiwalag. Dahil pilit iniunawa ng ating simbahan ang isang tao sa kanyang pagkakamali. Dahil tao yan. We are not perfect. Yan ang maganda sa pagiging Katoliko. Na paulit-ulit tayong pinapatawad ng simbahan at inuunawa dahil hindi tayo mga perpekto. Hindi katulad ng SDA, nagkamali lang yung kaanib nila, diretso tiwalag. Bakit? Kasi ang pinoprotektahan yung image nyo. Bakit nyo kailangan protektahan ng image nyo? Hindi naman perpekto yung founder nyo. Yung founder ninyo ay may diferensya sa utak. Ellen G. White, which is totoo. Di ba? Nasaan ang pag-ibig doon?
Imbis na yakapin ninyo ang inyong kaanib, damayan, at ipaliwanag kung paano itatama ang kanyang pagkakamali, itinataboy nyo pa. Kaya kawawa yung mga aanib sa SDA. Alam nyo kung bakit hindi kayo pwedeng magkamali. Dahil oras na magkamali ka, durug ka na, dudurugin ka pa. Hindi ba kailangan ng bawat tao ang Diyos kapag nasasaktan? Kailangan ng bawat tao ang Diyos pag nagkakamali. At dahil yung simbahan ninyo, ang sinasabi ninyong tatag ni Kristo, dapat kayo mismo ang nagbibigay ng Kristo doon sa isang taong nalulugmok sa kasalanan. Pero hindi eh. Pag nagkamali ang isang kaanib ninyo, anong ginagawa nyo? Diretso ninyong tinatanggal. Diretso ninyong inaalis. Inaalis nyo ang Diyos sa kanila. Bakit? Mga perpekto ba kayo? O sadyang hindi nyo lang talaga matanggap na may mga kaanib kayong balatuba. Sadyang may mga kaanib kayong baliw. Bakit? Kasi ang founder nyo, baliw. Yon ang totoo. Hindi ba? Mismong doktor ng SDA ang nag-confirm na may diferensya sa isip si Ellen G. White. Pag sinabing diferensya sa pag-iisip, isang baliw. Baliw ang founder ng SDA Church. Totoo yan. Ang dami niyang mga lathala na para siyang may kulang-kulang. Totoo yan. Kaya baliw ang mga... Sabi ng ibang mga Katoliko, yung ginawa raw ni Christine Medalla, dapat nating intindihin, unawain, patawarin agad. Agad-agad, patatawarin mo. Okay. Saint Nicolas, ng tahasang binastos ni Arius na ang pagiging Diyos ni Kristo, anong ginawa ni San Nicolas? Umakyat sa stage, nanampal. Anong ginawa kay San Nicolas? Kinulong. Kaya nabilanggo yan si San Nicolas. Ang Panginoong Jesus, yung ginawang istambayan ng mga paninda, ang harapan ng templo, anong ginawa? Nagwala. 'Di ba? Ganon din tayong mga Katoliko. Ang tawag diyan banal na galit. Nagagalit ka doon sa ginagawang pang-aatake sa kabanalan ng isang simbahan, lalo na't kung yon ang iyong kinaaaniban. Ang hirap kasi sa ibang mga Katoliko rito, napaka-impokrita nyo. Ano yan para lang masabing mabait ka at mabuti kang tao, kahit na winawalang ya ang simbahan mo, humility pa din? Talaga ba? Gumamit naman tayo ng sentido komon. Ang pagpapatawad ay laging nilalagyan ng talino. Hindi lang dahil sa parang sinasampal-sampal ka na ng katotohanan, oo ka lang ng oo. Mindset ba? Mindset. Minsan gumamit tayo neto. Dahil kung tayo mismo ang gagawa ng karahasan sa loob ng protestanteng simbahan, baka lahat tayo nakakulong. Pero silang mga protestante ang gumawa ng kaharasan sa loob ng ating simbahan, anong ginawa natin? Ipagdasal, unawain, patawarin. Tignan nyo, dumadami silang mga bastos, dumadami sila sa nambabastos sa loob ng ating simbahan kasi tinotolerate. Kaya dapat sa mga ganyan, hindi man natin kaya silang nakikitang nakabilanggo, dapat dyan pinapatawan ng persona non grata para magkaroon man lang ng takot sa katawan. Masyadong maluwag ang simbahan. Sa sobrang luwag ng simbahan, parang ang lumalabas ngayon sa kanila na okay lang na bastos-bastosin ang loob ng simbahan. At bilang isang kaanib ng simbahang Katolika, hindi mo ako pwedeng sabihan na magpatawad ka na lang basta-basta. Nagagalit ako.